Greetings po mga kababayan. Harinwa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan at ganoon din po ang inyong mga mahal sa buhay, saan man sila naroroon sa mga oras na ito. At iba-iba po ang ating mga time zone. By the time na pinapanood nyo ito, yung nasa Pilipinas po ay siyempre pareho lang tayo ng oras. So it could be good morning, good afternoon. Depende po sa inyong time zone. Of course, sa mga OFWs po natin o mga kababayan po natin sa ibang bansa, harinawa ay all is well sa inyong lahat. At of course, ako ay nagpapasalamat sa mga subscribers po natin, mga viewers po na hindi po bumibitiw sa ating channel. At because of your help and encouragement ay nagpapatuloy po tayo sa ating advokasya na mapalawig pa natin ang ating impormasyon na legal, no, para sa inyong lahat, no, sa ating mga kababayan, kasi sabi po natin ay lamang na ang may alam sa batas. Pakiusap lang po, no, ayon po kasi sa datos ng YouTube ay more than 60% po ng ating mga viewers ay hindi pa po subscribers. Ngayon, kung kayo po ay, if you find our videos, our channel po natin interesting, informative, and helpful po sa inyo, ay hindi man po siguro magmalabis kung ako po ay makiusap po sa inyo na i-click po ninyo yung subscribe, shares, and like buttons po natin, or of course, yung notification bell. Upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, ay you'll be duly notified. At matulungan din po ninyo ako na maipalawig pa natin, mapakalat po natin ang ating mga legal na impormasyon sa inyong kaibigan, kababayan, kapitbahay o kamag-anak, no? Because sila rin ay maring may mapulot po dito at makapag-contribute din po tayo, no, sa legal na impormasyon that could hasten or in fact promote peace, no, harmony po sa ating pamilya, sa ating sarili, no, at sa ating kapitbahay o kababayan o kamag-anak, no, with the legal information na makalat po natin o mapag-usapan po natin. Kasi kung minsan ay sa kakulangan po ng ating kaalaman sa legal, no, ay kadalasan po nagkakaroon po ng misunderstanding kasi akala nila ganito yung inyong karapatan o kanilang karapatan, no? So hindi masyadong akala nila, in short, that is an ignorance, no? So kaya para maiwasan po 'yun ay mas mabuti na kahit paano may alam po tayo sa batas, okay? Kasi pag alam po natin ang ating tungkulin, ang ating obligasyon, no, sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating pamilya, ay at sa ating lipunan in general, ay most likely po ay hindi po tayo magkakaroon ng conflict with the law or conflict with ourselves, with our loved ones, no, at sa ating pong fellow men. Kaya Rina, no? Let's subscribe and share and like po itong ating mga videos, no? Para po ma-share po natin sa inyong mga kaibigan, mahal sa buhay o kamag-anak o kakilala. Okay? Sabi nga natin, lamang na ang may alam sa batas. Okay. By the way, ang inyo pong lingkod, hindi pa po nakakilala sa akin, no? Ito pong muli si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. By the way, okay, so bago tayo magpatuloy, no? Again, let's give way to this letter, no, natanggap po natin. Ang pangalan po niya ay yung surname po niya ay si Chisamayan family. I hope I got it right, no? Kasi po ang usapin niya dito ay umuupap sila ng bahay and then nakapag-advance daw po yung may-ari ng bahay. Actually, it's a commercial space, no? Consisting of about 15 square meters. Ngayon po, ay may utang daw po yung lessor, okay, nakapag-advance na, no? In fact, sa halagang 250,000 ang na-advance na niya. Ngayon, may lista naman daw po sila, but unfortunately po, no, ay pumanaw po yung may-ari ng kanilang inuupahan. So, sabi niya, pumanaw po, namatay na po yung may-ari noong March 2025. So, lahat po inutang niya, may lista po kami at may pirma din naman siya, pati yung apo niya. Ngayon, sabi niya, doon sa listahan ng utang.
dahil ba sa kasunduan po kami ay once na di siya makabayad sa utang, maaari ba nilang hatakin kung nakapirma din po doon ang mga apo niya? Okay. So that is a good question, no? Kasi as a rule kasi pag namatay na yung may utang, no, lalo na if the obligation is personal one, okay? Now death or may criminal liability, death extinguishes the criminal liability of the person. In this particular case, a civil case naman po ito. So kung wala na po siya, of course, the obligation to pay is also extinguished. However, dahil meron po siyang pagkakautang, no? Maaaring hindi siya masingil por yung kanya pong estate o yung mga ari-arian po niyang naiwan ay pwede niyo siyang habulin. And besides, kasabi mo nga, meron kayong kasunduan. So, pag hindi po makabayad sa inyo, ay hindi po automatic na inyong iilitin na yan. So, either mag-file muna kayo ng kaso sa korte, okay? And then, humingi kayo sa korte ng kung ano, ipa-attach po ninyo yung property, you know? And then, may auction sale po yan. Now, hindi natin alam sa kasulatan ninyo kung it could be considered as a equitable real estate mortgage, no? So, tingnan po ninyo. Now, assuming na that would be considered as equitable real estate mortgage, ay pwede din yung pagka nagkaroon na ng default, no? In this particular case, no? Na hindi siya nakabayad, no? At meron, sabi pa dito, ay nag-waive na yung iba, mga anak, no? Pati apo, pero merong isang nag-ahabol na babae, sabi niya, yung kapatid daw, no? Presumably yung namatay, no? So, ano daw po ang kanilang gagawin? Well, ganito yun. Now, kung yung property na yan ay bahagi ng mana nung namatay, no? Of course, walang karapatan yung kapatid na maghabol because sabi nga natin, even assuming na maghabol siya, okay? At wala nang ibang tagapagmana yung namatay. Wala siyang anak o asawa, kaya naghahabol yung kapatid na babae, okay? So, pwede pa rin kayong maghabol because you can have a valid adverse claim dito sa estate ng namatay kasi considering may pagkakautang po sa inyo at yun nga, may pirma naman po siya, acknowledge ang utang niya at ito'y may testigo pa, no? Nagpirma din yung kanyang mga apo. So, pwede po ninyong mag-file po kayo ng asunto sa korte for sum of money, okay? And then against the estate, no? Doon sa ari-arian ng namatay, okay? Pag sa ganun, pag nagkaroon na sila ng settlement of estate, okay? Meron kayong adverse claim doon at kung mapagbigyan kayo ng korte, ay ito'y ma-auction sale, no? Public auction sale. At kung kayo ay mag-participate doon sa auction sale at kayo ay mananalo sa bidding, then siyempre kayo po ay magiging may-ari na doon sa property, okay? At saka kung ano man bibilhin po niyo ngayon kung ano man ang sobra, kung may sobra, ay ibibigay po ninyo ito yung sobra doon sa kanyang tagapagmana, kung meron sa tagapagmana, matapos po awasin yung principal na pagkautang sa inyo plus yung expenses ninyo doon sa pag-file ninyo ng kaso or na foreclose ninyo, no? Or sa cost of sale, no? Babayaran yan, awasin yan doon sa proceeds ng inyong sa auction sale. So yan po ang paraan upang sa ganun ay mabawi po ninyo, ay ma-recover man po ninyo ang inyong nabayad na, no, na advance doon sa pumanaw na may-ari ng lupa. Ngayon, o ng commercial space na inyong pinuupahan. Ngayon, may nabanggit kayo na that property is ano ba yun? It's worth as kung 15 square meters ba worth ba yun doon sa pagkakautang niya, no? So, depende po sa inyong kwentahan, okay? But definitely, if the 15 square meter is commercial space, no? Of course, may pipresyuhan po yan, ay ganun din po yun, no? Kung kayo'y manalo sa auction sale, okay? Halimbawa, na-auction sale nyo na ng 250,000, example lang, okay? At may pagkakautang pa sa inyo na halimbawa ay 143,000. So, awasin po yun doon, okay? And then, patas yung nagastos ninyo sa pag-asunto ninyo, okay? And then, kung may excess po dyan, okay?
ay doon po mapupunta po yan sa mga rightful na kamag-anak o tagapagmana ng may-ari ng lupa, no, na pumanaw na. Okay? So hanggang dito lang muna tayo. So and I hope, no, ay nasagot po natin ang katanungan ni Chim Cham Mian Family at gmail.com. Okay? Ngayon, bago tayo magpaalam, pwede po pang makarenew po sa inyo na meron tayong pinopromote ng mga libro po natin, no? If you're interested, no? You can have this screenshot po ninyo. Ito po yung mga, lalo na po ay highly recommend na magkaroon kayo ito ng legal handbook, no? A daily companion for all. Kahit na hindi po kayo lawyer, ito pong librong ito is an extract of all the basic laws na may kinalaman po sa buhay po natin, no? Mayroon pong kinalaman dito yung ating family law, no? From the time na tayo na-conceive, pinaglihi hanggang sa napanak po tayo, nagkaroon tayo ng pamilya, asawa, may issue dun sa kasal, no? Sa birth certificate, death certificate, no? Marriage, support, no? At saka employment, tungkol sa labor, land reform, pagpatitulo ng lupa, tax declaration certificate, no? Mana, basically po, nandito po yung extract ng batas na yan. And if you can have a copy of this book, no, sa inyong bahay o sa inyong workplaces, that would be very helpful for your ready reference. Okay? And then, ganun din po, no, I highly recommend ito pong tinatawag din nating Handbook on our Bill of Rights. Ito pong librong ito ay nandito po yung ating karapatan, no, sa ilalim ng saligang batas. Pag ang ating estado po, no, ay nag-exercise po sila ng tinatawag nating the inherent powers of this state, particularly yung tinatawag nating police power, the power of eminent domain, na kung saan yung ating pong private property may be expropriated by the government for public use and purpose, okay? And of course, the power of taxation. Pag ang ating pong estado nag-exercise po ng tinatawag nating inherent powers, no, of this state, ay most likely po ay maapektuhan po ang ating karapatan, no? Particularly pag nag-police power po 'yan, no? Nagkaroon ng infraction ang isang tao sa batas, no? At hinuhuli siya o ng law enforcement authorities. May issue ba sa warrant of arrest? Kailangan bang warrant of arrest o warrantless arrest, no? At paghalughog sa kanyang sarili, sa mga ari-arian po niya, kailangan ba yung search warrant o wala ng search warrant, seizure, no? At saka forfeitures ng kanyang mga properties, no? Pagkumpiska. And then, meron na po din tayong, we are now digital, no? In our social life, because of the internet po, marami po mga crimes, no? Na nakocommit, no? Through the use of the electronic gadgets po natin like the computer, laptop po natin, mobile phone, tablets po. Pag ang mga ito po ay nagagamit po in the commission of a crime or offense, no? These gadgets could be subjected to forensic examination. So kailangan po niyan ay cyber warrant din. Marami pong klaseng cyber warrants, no? Na kung saan pwede pong hingiin sa korte na hindi lang basta makuha yung gadgets, kundi pwedeng i-examine nyo by forensic examination yung contents ng ating mga electronic gadgets at pwedeng ipa-delete po yan at pwede ding i-preserve, no, for evidence. No? So, kaya pag ang libro po ito ay more or less nagkaroon po ng discussion tungkol po sa mga bagay na yan. And of course, kung tayo po ay under custodial investigation dahil nahuli ng law enforcement agency, ay nandyan din po ang bang karapatan ng isang tao under arrest and under warrantless arrest and under custodial investigation. Okay? So, napaka-helpful po, no? Kung meron po kayong mga libro nito, kahit na dalawa lang po, no? Sa inyong bahay. And of course, kung kayo po ay nasa HR kayo, human resource, o kaya nasa industrial relations kayo, mga panyeros o panyeras po natin, no? If you're a practicing corporate lawyer, at saka human resource person, no? At saka practitioner sa labor, no? I highly recommend na meron po kayong mga copies ng mga librong ito. Mga hardbound po ito, no?
for your ready reference. And of course, sa mga panyeros at panyeras po natin, kung wala pa kayong SIPRA, the Code of Professional Responsibilities and Accountability, ay alam na po natin na ito po yung SIPRA ay ating pong Bible po yan, no? Sa mga abogado na in the conduct of our profession at saka yung ating pong sarili, no? Whether outside or within the court, no? Basta po tayo as ang abogado ay subject po tayo sa SIPRA, no? Habang tayo ay member ng bar. Okay? Kaya mas maganda po kung mayroon kayong copy ng SIPRA. Okay? You can order the books, no? Dito sa Central Books, you can order online, free delivery po nationwide. At pag screenshot lang po ninyo at makikita, i-scan nyo yung QR code and then you'll be guided doon sa website po ng Central Books, no? www.central.com.ph. Nandun po lahat ang impormasyon, basic information, pati sa mga librong iyon. Ito po, no? At pati po yung mga contents po nila. Okay? So, maraming salamat sa inyong oras. Okay? And I hope to see you again, in the next video po natin. Okay? Of course, sa mga kapapasok po lang, no? Pwede bang, kung mag-reply naman kayo, pwede po bang, kung hindi po kayo pag-subscribe, paki-click lang po yung subscribe, shares, and like buttons po natin. And of course, yung notification bell, upang sa ganun, pag may mga ano po tayo, may mga videos po, no, you'll be duly notified. Okay? Hanggang dito lamang at maraming salamat and I hope to see you again in the next video. God bless.